change. Wala po akong idea kasi hindi ako masyado nag-stay dito sa Pinas. Wala po kasi masyadong information kasi tungkol yan. Di po ako masyadong familiar kung paano po siya nag-work, pero naririnig ko na po siya. Wala talagang idea regarding sa charges change out. Hindi ako sure po. Ang pagkaintindi ko sa internet sense, tira yan ha. Ako talaga hindi ko pa lubos talaga na maiintindihan yan. Wala talaga akong idea kung ano talaga ibig sabihin ng chat-chat talaga. Kung ano mas nakakabuti, siyempre, yun ang dapat baguhin. Tulong ng chat-chat. Mas maganda kung binabago para mapalitan yung ibang walang kabuluhan. Charter change, hindi ba yung sa tungkol sa DNA yun? Yung charter change, yun yung pagbabago ng saligang batas, no? Yung Philippine Constitution ng 1987 ba yan? Oo. Ano nga ba ang dahilan bakit matunog ang charter change o ang pagbabago ng konstitusyon ng bansa? Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang Chacha ay ang legal na proseso para baguhin ang kasalukuyang 1987 Constitution na umiiral sa bansa. Maaaring isagawa ito sa tatlong pamamaraan: ang People's Initiative, Constituent Assembly, at ang Constitutional Convention. Isa-isahin natin ito. Ay ang People's Initiative. Ang proseso ng pagsasagawa ay nakasaad sa Republic Act 6735 o ang Initiative and Referendum Act. Batay dito, ang publiko ay maaaring mag-propose ng mga pagbabago sa konstitusyon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng petisyon na pinirmahan ng aabot sa 12% ng kabuang bilang ng mga rehistradong botante. Ang bawat distrito rin ay kinakailangang mairepresenta ng 3% ng rehistradong botante. Mahaba ang prosesong ito at sinasabing magastos dahil sa mga kinakailangang isagawa para makuha ang kinakailangang bilang ng pirma. Dadaan pa rin ito sa verifikasyon ng Commission on Elections o COMELEC. Kung makuha na ang kinakailangang bilang ng pirma at matapos na mailathala ng 2 beses sa mga pahayagan, ang lahat ng botante sa bansa ay magsasagawa ng referendum at magdedesisyon kung aaprubahan ba o hindi ang nasabing pagbabago sa konstitusyon. Kinakailangan ay sumang-ayon ang publiko para maisakatuparan ito. Magiging epektibo ito 15 araw matapos na mailathala sa Official Gazette o pahayagan ng kadalasang binabasa ng publiko o general circulation. Ang Constituent Assembly naman na sadyang matunog ngayon dahil sa mga kumakalat na isyu tungkol dito ay binubuo ng lahat ng mga miyembro ng Bicameral Congress ng Pilipinas. Ito ay ang Senado at House of Representatives. Sa ilalim ng Article 17 ng 1987 Constitution, ang mga pagbabago ay aaprubahan sa pamamagitan ng boto ng 3/4 ng lahat ng mga miyembro ng Kongreso. Ang mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ay bumoboto ng magkahiwalay para sa mga pagbabago. Sa Constitutional Convention, ang mamamayan naman ang boboto sa mga uupo para aralin at baguhin ang saligang batas. Mayroon ng 5 Constitutional Convention na ginawa sa bansa. Nariyan ang Malolos Congress, Philippine Constitutional Convention of 1934, Preparatory Committee for Philippine Independence, Philippine Constitutional Convention of 1971, at Philippine Constitutional Commission na itinalaga noong 1986. Sa ilalim ng charter change, maaaring ipanukala ang amendment o revision sa saligang batas. Mukhang pareho, pero magkaiba ang dalawang ito. Ang amendments ay yung mga pagbabago sa ilang probisyon ng konstitusyon nang hindi iniiba ang istruktura nito, habang ang revision naman ay tumutukoy sa posibleng pagsulat muli ng buong konstitusyon. Ilan lamang sa mga pangunahing konsepto na dapat nating malaman kaugnay sa pagbabago ng ating konstitusyon. Kaya ano ba sa tingin ninyo ang pinaka-epektibong paraan? At ano rin ba ang gusto ninyong baguhin sa ating saligang batas? Panahon na nga ba upang baguhin ito? Hihintayin po namin ang inyong mga tugon. Patuloy po namin pakikinggan ang inyong mga boses, mga kababayan. Dito lamang sa SMNI. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.